Okay, magandang umaga, hapon, tanghali sa lahat. Bigyan ko lang ng quick review itong Toyota Tacoma. Hindi ko alam kung 2024 model ito o 2025. Natuwa lang ako sa kanya kasi ito yung sasakyan ng pamangkin ko. Quick review lang. Hindi naman ako yung car enthusiast talaga o yung mga vlogger pa regarding dito sa mga sasakyan. Ito kasi wala pa masyado sa atin, kaya bigyan natin ng quick review. Tapos yung mga kuwan dyan, wag nyo itong iti-take na nagyayabang po. Sana po wag nyong isipin yun. Natutuwa lang ako, tsaka kung halimbawa man ganun ang inyong impression sa aking video na to, tignan nyo po yung positive side. Dito po kasi sa US, pangkaraniwan lang itong mga sasakyan na ito, kaya lang dyan sa atin bibihira pa. Hindi ko alam kung may lumabas na model ng ganito. So ito ay na-acquire nila dahil sila ay hindi mayaman. Dito yung mga nakakabili ng ganitong mga sasakyan ay mahirap lang din. Ito ay pinaghihirapan nila, tinuhulog-hulugan lang din tulad din sa atin. So hindi nila ito nabibili ng cash. Kaya ito ay magsilbing inspirasyon sana sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nakagraduate ng college diyan, na especially yung mga nurses diyan na nandyan sa atin. Mangarap kayo na makarating kayo dito upang kayo ay magkaroon ng mga ganitong klaseng sasakyan, kasi yung pamangkin ko ay naghirap din upang siya ay makagraduate at maging nurse dito sa Amerika. So yun lang, wag po sana kayong mag-iisip ng ibang bagay. Ito ay magkakaroon din kayo ng mga ganitong sasakyan basta kayo magsikap lamang, mangarap kayo na makapunta rito sa US, kasi hindi lang ganito ang mabibili ninyo basta kayo ay magsisipag at mag-aaral mabuti. Kasi dyan sa atin malabo na yung mga ganong kurso ay makukuha nyo yung mga ganitong sasakyan. So mangarap kayo at sana makarating kayo rito, at pagdating ng araw pasasalamatan nyo ako na napanood nyo itong video na ito. Yung mga nurses dyan at bagong graduate, yung mga nakapasa na ng board exam, kayo'y mangarap na makarating dito upang pagka retire ninyo sobra-sobra pa yung magiging blessings na matatanggap nyo basta pagka nandito na kayo. Ito 2024 Toyota Tacoma quick review. Ito ang ganda, na siya, TRD. Tapos yung gulong niya ay 18 inch. Ito yung side view niya. Wala pa siyang stepboard kasi wala pa palang available dito sa US na stepboard, kaya hindi pala papalagyan ng ibang accessories ito dahil wala pang lumalabas na mga accessories ng Toyota Tacoma. So yan, napaka-pogi, napakaganda. TRD Sport. Tapos yan yung likod niya, 4x4 na rin. Merong bintana sa sa likod niya na i-slide yon. Mamaya tingnan natin. Yan ang nakalagay sa likod niya ay iForce Max Tacoma TRD. Yan, pakapogi. Ganda.
Toyota Tacoma 2024. Pasukin natin. Dito muna tayo sa likod, sa may passenger side. Yan, sensya na kayo. Ulitin ko ulit, ako hindi masyadong, hindi talaga ako marunong mag video, tsaka yung cellphone na gamit ko ay hindi ganun kalinawan, kasi ito yung mga ordinary phone nga lang, sabi nga nila. Yan. Ito ang pinakaloob nya. Ito yung upuan sa likod. Yan. Yan yung pinaka headrest nya. Yan, merong mga kuwan dyan, gamit ng aking pamangkin. Actually ayaw nilang ipa-video kasi yan, nagre-reflect. So punta naman tayo sa passenger side. May mga tie down doon. Ito yung mga tie down na kasama siguro. Tapos ito yung sa side na window nya. Sana malinaw, parang nagiging against the light. Tapos dito naman tayo sa passenger side, passenger driver side. Ito yung pinaka bintana nya sa side. May logo ulit ng TRD dyan. Tapos syempre compartment. Tapos may Tacoma na kuwan sa loob. Yan yung upuan ng passenger sa driver side. Tapos puro electronics na yung mga ano nya, yung adjustment ng chair nya, yung pag recline, pag forward, yun lahat. Tapos ito yung kanyang compartment sa loob. Tingnan natin. Yan. Ba yun? Tapos ito yung meron siyang compartment din dito. Yan. Uy, pera. $1. Kunin ko kaya. Tapos ito yung mga control nya. Ito yung shifter nya. Mayroong hold, mayroong ano, tapos napakalaki ng ano, ng screen ng stereo nya. Tsaka maganda rito, tingnan nyo ha, natuwa ako rito, kikita yung ano dyan, yung JBL na yan. Yan, natatanggal yan, kakatuwa. Halimbawang kayo ay merong ano, lalabas sa park o kaya nagka-camping, yan, eject nyo lang yan, tapos kunin nyo. Ang bigat, pakalakas siguro nito. Actually pagka nakasakay ako rito, ang ganda ng sound system nya. Yan, ito JBL Bluetooth speaker. Yan. Ayoko na sasakyang ganito kasi lang pambili. Yan, balik lang natin. Uy. Tapos hindi na ako lalabas mamaya doon. Ito yung sa may driver's side. Yan, nandyan yung mga controls. Tingnan nyo na lang. Okay. Yan. Tapos meron siyang sunroof. Yan. Na ano yan, tawag dito. Pwede itaas. Tapos na-slide din, pwede kang tumuntong dito. Tapos pwede kang tumayo para
Pag halimbawang gusto mong makita yung dinadaanan nyo, yun, sara natin. Yan, ganda. Tapos ito may control din sa taas, parang eroplano. Yun. Okay, yun lang po. Quick review lang, pasensya na. Di masyadong ano. Tapos doon sa mga ulitin ko lang. Doon sa mga graduate ng nurses, ito yung posibleng maging buhay nyo rito o mga masasakyan. Yung sa kapatid ko, ito yung sasakyan niya. Toyota Sequoia, yung limited edition yan. Tapos ito naman yung pamangkin ko sa pamangkin kong babae, ito naman yung kanyang sasakyan, hindi ko na i-review yan. Hybrid na Toyota RAV4. Yan. Siyempre pag RAV4, 4x4 na rin yata ito. Yan siya na, hindi ko alam. So napaka cute. Pang girl talaga kasi yung pamangkin kong may-ari nito ay girl. Ito naman yung sa ate ko. Yan. Toyota Sequoia V8. Laki-laki nito. Luwag ng ang luwag ng loob. Siyempre sa bayaw ko, Lexus. Ito yung pang araw-araw na ginagamit namin dito. Hindi ko na rin i-review. Sport na rin na model to. Yan. Ito yung model niya. RX 350 Lexus. Ayan. Yun. Ganun lang. Ulitin ko po. Ang video na to ay nasa sa inyo na kung ano ang impression nyo. Pero sana maging inspirasyon sa mga makakarating dito o mag-strive kayo na pumunta rito upang kayo ay magkaroon ng mga ganitong bagay. Hindi lang ganito. Kung mas masipag kayo, mas magandang sasakyan. Dito ang mga may-ari ng ganitong sasakyan ay pangkaraniwang tao lamang. Ang mayayaman talaga rito, ang mga sasakyan nila ay Bentley, ganoon, yung mga Rolls Royce, yun yung mayayaman. Pero yung mga pangkaraniwan, sabi ko nga, ganito yung mga sasakyan nila, katulad ng sasakyan ng kapatid ko. Kung makikita nyo yung mga kapitbahay nila, yan, puno ng sasakyan yung mga yan. Mga pangkaraniwan lang mga tao yan. Yan, di tulad sa atin. Mga kakaunti pa yan kasi sa oras na ito ay mga nasa trabaho sila. So yung mga harapan pagka ganong hapon na nakapag-uwian na yung mga marami na sasakyan dyan. Kasi bawat tao rito, tig-iisa sila ng sasakyan. Kanya-kanya sila ng sasakyan, kanya-kanya sila ng service. Kasi napakahirap dito na wala kang sariling sasakyan. So kailangan magkaroon ka talaga. Yun lang. Ulitin ko. Ito po ay hindi pagyayabang, kundi ito po ay sanay maging inspirasyon, lalong-lalo na sa mga estudyante ng nurse dyan o hindi lang, yung mga medtech, pharmacy, yung mga posibleng makarating dito. Sinisiguro ko sa inyo na sa unang mga first 2 years siguro medyo mahihirapan lang kayo, pero siguro after nun, sa mga ayon nga sa kwento nila, after ng 2 years hayahay na ang buhay ninyo. Hindi na kayo mahihirapan. Sa una lang talaga. Siyempre ganun naman lahat, ganun lagi. Wala namang mahirap, wala namang madali. Laging hirap muna sa una hanggang sa panghuli. Doon mo mararanasan yung ang tawag doon, kaalwanan ng buhay. So ganito na lang. Salamat po.